Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Sa lahat po ng naabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at maging dyan po sa Kapul, at sa lahat ng mga coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal barangay na sakop ng Matnog, Santa Magdalena at Magallanes. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosari. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong makakapiling muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po sina Brother Raymar, Brother Aljun, sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon na atin pong pag-aaralan. Sa lahat po ng mga nakikinig sa himpilang ito, saan man po kayo dako na lugar naroon, mga kapatid, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man po ang atin pong pagdaanan, ano man ang ating maging sitwasyon, lagi nating tandaan, may Diyos na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Pagbati din po sa atin pong Pastor Randy Rosari, Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino, magandang umaga po. At sa kanya pong buong family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa tatlong congregation po na kanya pong pinangangasiwaan, ang congregation, ang UPC congregation dyan po sa Magsaysay, and sa Iquirino at dito sa Santa Remedios, magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatiran. Pagbati po sa atin pong mga tagapakinig din po, magandang umaga po sa inyong lahat. At maging sa atin pong Facebook Live viewers, amen, magandang umaga, Brother Andy Orozco, pagpalain kayo ng Panginoon. Ninang Philly Mercado Onasan, good morning. Brother Daniel Gulay Marahay, magandang umaga din po, pagpalain ka ng Panginoon. Brother Bernardo Matilde Sidugen, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Manurabi Church, dyan po sa Hinablan Oriental, at maging mga kapatiran po natin sa sentro ng Matnog. Magandang umaga sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Maging dyan po sa Barangay Kalintaan, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Good morning, Sister Bugayong. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And sa lahat ng ating pong mga kapatiran, praise God, dyan po sa Magallanes, magandang umaga po. Sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Biton, dyan po sa Muraawon, dyan po sa San Juan Daan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maging mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios, amen, ang Guneo family, ang Isia family at ang Soledad family, amen, din po sina Nanay Jose at Tatay Jose and Nanay Puring, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. And si Brother Leo D. Vico Nidia, good morning, dyan po sa Barangay Tinurilan sa Sityo. Mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Narito po ang aking pumakasama para sa inyo po ay bumati, mga kapatid. Brother Rayma. Praise the Lord. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Good morning po sa tatlong congregation ng Bulan UPC. Sa lahat ng mga kapatiran, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging sa mga kapatiran natin sa Barangay Zone 2 sa Baguio Family. Good morning po sa inyo dyan at salamat sa Diyos sa patuloy na pagtatagumpay sa ministry na pinagkakalob sa inyo. Pagpalain po kayo palagi ng ating Panginoon at maging sa mga kapatiran natin sa Barangay Zone 7, sa Lorilla Family, Hipuli Family, and Dere Family. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At pagbati din sa mga kapatiran natin sa Barangay Aquino, sa Gotis Family, Guyal Family, at Azuela Family. At ganoon din sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Santa Remedios, sa
Solidad family, Isiha family, good morning po sa inyo dyan. Patuloy po kayo pagpalain ng ating Panginoon. Praise the Lord, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Panginoon. Binabati natin ang lahat ng nakikinig sa kanilang mga radio. Ano man po ang inyong ginagawa, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging dyan sa mga kapatiran natin sa Barangay Aguinaldo, sa Pilahio family, Reyes family. Patuloy kayong pagpalain dyan ng ating pong Panginoon. Maging din sa mga nakikinig sa atin dyan sa coastal area, dyan sa Cabarawan, Osmeña at Sagrada, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin dito sa Palipas, sina Brother Darrell Gutisa and Sterlet Gutisa, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin sa Barangay Bonifacio, sa Murata family, sa Guyala family, patuloy kayong pagpalain dyan ng ating pong Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Good morning, Sister Jo Buen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Dario Tobias, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Doloro Quezon, good morning po. Ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa pinakasentro ng ating pong programa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Simulan po natin sa pamagitan ng ating panalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patubay sa ating pagtatalakay. Amen. Praise God. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, salamat po sa magandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Bagamat dinaanan kami ng bagyo, ngunit ikaw ang Diyos na nagpoprotekta at nag-iingat sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, sa proteksyon at pag-iingat. By this time, Lord, we pray for your divine intervention sa amin pong mga kababayan, Panginoon, na sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, na ikaw, Panginoon, ay makilala nila, maunawaan ang iyong banal na salita, at maintindihan ang iyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon. We pray for your guidance, Lord. We pray for your divine protection sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati, parangalan at maitaas. Samahan mo po kami, Panginoon, sa amin pong pagtatalakay. Tugunin mo po ang pangangailangan ng amin pong mga taga-subaybay. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, buksan po natin ang ating pong mga Biblia. Praise God. Amen. Sa atin pong pagpapasimula. Dito po, mga kapatid, sa aklat ng Juan. In the book of John chapter 1 verse 4 and 5. Ganito po ang atin pong mapapakinggan, mga kapatid. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ito'y atin pong pag-aralan, mga kapatid, sapagkat sa mundong ito, wala tayong ibang kailangan kundi ang liwanag. Idilingid sa atin pong mga kaalaman na ang mundo natin ay pasama ng pasama, na kung saan, mga kapatid, ay punong-puno ng kadiliman. Ang mali nagiging tama, ang tama nagiging mali. Mga kapatid. Amen. At lagi nga po natin yan ipinangangaral sa programang ito, na kapag ikaw ay nagdala ng Biblia o nakita na nagsimba o sumamba sa Diyos, pagtatawanan ka. Pero kapag ang ginagawa mo ay mga bisyo, proud pa sa'yo at aapiran ka pa. Ganun po ang mundo, na kung saan yung mga bagay na mabubuti ay nagiging masama, at yung mga masasama tila baga nagiging mabuti dahil halos yun na lang ang ginagawa. Nagiging habit na kasi ng mga tao ang paggawa ng masama. Kapag natuwa sa'yo, mumurahin ka.
Pag nainis sa'yo, mumurahin ka pa rin. Nagiging habit na po yung mga ganyang style ng klase ng pamumuhay o habit ng tao. Ganun po ang mundo. Masyadong madilim. Kaya kailangan natin ng liwanag. Not literally liwanag, mga kapatid, na galing sa fluorescent o anumang klaseng ilaw na meron tayo. Pero ang kailangan natin ay yung liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya nung binasa natin, nasa Panginoon, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito ay hindi napag-unawa ng kadiliman, mga kapatid. Kaya nga ang Panginoong Hesus, nung siya'y nagkatawang tao, hindi siya naunawaan ng karamihang tao. Na bagkus imbis na pasalamatan, mga kapatid, ay ipinako pa sa krus at inalipusta, kinutya, niyurakan, tinadyakan, inalimura, mga kapatid. Amen. Kaya ang mundo hindi niya nauunawaan kung anong klaseng liwanag meron ang Panginoong Hesukristo. Pero sa mga tao na gusto ng liwanag, kapayapaan, katiwasayan, kasiyahan sa buhay, kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, wala pong ibang ilaw na kailangan ng tao, kundi ang Panginoong Hesus lang. And that's the reason why, kahit anong gawin natin sa mundong ito, kahit gaano kaganda ng mga programa ng gobyerno o ng mga namumuno sa isang lugar, kahit gaano pa yan kaganda, gaano pa yan kabuti, mga kapatid, mayroon talagang, amen, hindi pagiging kontento ng mga tao. Mga kapatid, kaya nga, pagka gumawa ka ng 10 mabuti at nagkamali ka ng isa, lahat ng 10 mabuti na ginawa mo, erase na yan lahat. Ganun po ang mundo, mga kapatid, na sa mga mabuting ginagawa mo, mga kapatid, yung maliit na bagay na pagkakamali, yun ang na-highlight. Kahit sa puting damit, ang puting damit, maputi yan. Pagka nilagay mo ng gatuldok na mancha, hindi naman puti ang ma-appreciate kapag tiningnan. Ang unang makikita at mapapansin yan ay yung tuldok na mancha. Yun yung napapansin. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng liwanag sa buhay natin. Mga kapatid, sapagkat malaking bagay at napakahalaga ng ilaw o liwanag sa buhay ng tao. Malaki po ang ginagampanan nito. Sa katawan, napakahalaga ng mata kasi yun ang nagsisilbing liwanag ng atin pong buhay, mga kapatid. Sa spiritual na aspeto ng buhay natin, Diyos ang nagsisilbing liwanag ng buhay natin at ang salita mismo ng Diyos, mga kapatid. Sapagat ang Diyos ay liwanag, therefore, ang kanyang salita, ito ay nagsisilbing liwanag ng ating pong buhay, mga kapatid. Kaya nga may mga pagkakataon na minsan hindi natin nauunawaan at naiintindihan kung anong nangyayari sa buhay natin kasi punong-puno ng kadiliman, mga kapatid, yung buhay natin kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. At kapag madilim ang buhay, madilim ang daan na tinatahak mo, hindi talaga maiwasan na madapa ka, mahulog ka sa bangin, mahulog ka o kung mapahama ka. Kasi nga madilim. Kahit gaano kalinaw ng mata mo kapag madilim ang mundo mong ginagalawan, useless ang mata. Pero kapag meron kang ilaw o liwanag, mga kapatid, sa iyong buhay, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ito ang magsisilbing gabay at patnubay ng ating pong buhay. Lucas 11:34 hanggang 35. Pakinggan natin ang sinasabi. Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapwat kung ito'y may sakit, ang katawan mo na may puspos ng kadiliman. Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay pakakadiliman. Amen.
Mga kapatid, ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kaya kahit kumpleto ang katawan mo, kapag ka hindi nagpa-function ang iyong mata, hindi ka nakakakita. Useless yung katawan. Kahit gaano mo kalakas, kapag ang mata mo ay mahina o hindi na nakakakita, useless yung ating katawan. Ganon din ang buhay ng tao. Kahit gaano mo kayaman, kahit sabihin pa natin, nasa iyo na lahat ng karangyaan, kapag madilim naman ang mundong iyong ginagalawan, useless lahat ng iyong mga pinagpagalan at pinaghirapan o kung anumang kayamanan meron ka. Kaya nga, ma-appreciate lang natin ang isang bagay sa buhay natin kung ito'y ating nakikita ang halaga. Kaya nga, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin nakikita ang halaga sapagkat madilim ang lugar na ating ginagalawan. Hindi mo ma-appreciate yung mabuti sapagkat hindi mo nakikita ang halaga nito dahil madilim ang mundong ginagalawan. Punong-puno ka ng mga bisyo, punong-puno ka ng mga kalayawan, punong-puno ka ng mga makamundong gawain, mga kapatid. Kasi ang mundo ay madilim. Kapag ang ginagawa mo ay mga makamundo, mga kapatid, natural lang na ikaw ay nasa kadiliman o madilim ang mundong iyong ginagalawan. Kaya nga, ma-appreciate lang natin ang isang bagay kung nakikita natin ang halaga nito. Kaya nga ang mundo hindi na-appreciate ang mga ganitong gawain, pagangaral ng salita ng Diyos, pagsamba sa Diyos, pagsimba tuwing linggo, hindi na-appreciate ito ng mundo dahil hindi nakikita ng mundo ang halaga ng paglilingkod dahil nga madilim masyado ang ginagalawan. Kaya nga makikita natin ang ganda o ma-appreciate natin ang ganda ng isang bagay kung makita natin sa liwanag. Kung may liwanag tayo na magsisilbing ilaw at makikita natin yung kung anong totoong kulay, kung anong itsura, at kung ano talaga ang ganda nito. Mga kapatid, itong station, napakaganda po ng loob ng station dito. Pero kapag pinatay po ang ilaw dito sa loob, hindi mo ma-appreciate ang ganda nitong station. Sapagat ang nagbibigay o ang nagbibigay ng ganda ng isang bagay, hindi man talaga yung ganda mismo niya, kundi yung ilaw, yung liwanag, ang nagbibigay talaga ng ganda ng kung ano ng isang bagay. Kagaya ng mundo, ang ganda ng mundo, kapag walang ilaw yan, hindi mo ma-appreciate yan. Ganon din ang buhay natin. Alam niyo po, napakagandang mabuhay sa mundong ito. Napakaganda ng buhay ng tao. Kaya lang hindi nakikita ang halaga nito, mga kapatid. Kaya kapag pinili mong maglingkod sa Panginoon at yakapin mo ang mga salita ng Diyos, ito ang magsisilbing liwanag ng iyong buhay. At doon mo lang makikita ang halaga ng buhay na ipinahihiram sa iyo ng Panginoon. At doon mo rin makikita ang halaga ng paglilingkod sa Panginoon na kahit meron kang mga problema, meron kang pagsubok, meron kang karamdaman, kagipitan, frustration, kabiguan, still, yung appreciation mo sa buhay na ipinahihiram sa iyo ng Panginoon ay mangingibabaw. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kaya nga, ma-appreciate lang natin ang buhay na pinahiram sa atin ng Panginoon kung ito ay nagagamit natin sa tamang paggamit. Ang buhay ng tao, kapag mali ang iyong paggamit, hindi mo ma-appreciate ang ganda nito. Mga kapatid, amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang kasamaan, mga kapatid, o ang kadiliman, mga kapatid, ito po ay kakulangan sa liwanag. Kaya lang nagiging madilim dahil walang liwanag. Kagaya ito, yung room na amin pong kinalalagyan. May liwanag ito kasi may liwanag. Hindi ito madilim kasi may liwanag. Pero pag inalis ang liwanag, nagiging madilim. Ganon din sa buhay ng tao. Kapag inalis mo ang Diyos sa buhay mo, na nagsisilbing liwanag sa iyo, automatic yun, magiging madilim ang buhay mo.
Kaya kahit hindi mo sabihin, kahit sabihin mo na, Pastor, hindi naman madilim ang buhay ko kasi hindi ko naman niyayakap ang kadiliman. Mga kapatid, kapag tinanggihan mo ang Diyos sa buhay mo, automatic yon, madilim ang iyong buhay. Kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, automatic madilim ang buhay mo. Kaya nga may mga pagkakataon na nagagawa ng tao ang mga hindi mabubuting bagay, kundi mga masasamang bagay sapagkat dahil sa kakulangan ng liwanag. Mga kapatid. Kaya nga, yung expression ng tao, kapag sumusobra yung galit, nakakagawa sila ng mga bagay na hindi mabuti. Ang lagi nilang expression, sorry Pastor, dahil nandilim yung paningin ko. Nandilim yung paningin mo kaya hindi mo na alam yung ginawa mo. Kapag ka walang liwanag sa buhay ng tao, automatic madilim yun. At ang nagsisilbing liwanag sa buhay ng tao ay ang Diyos at ang kanyang salita. Kaya kapag hindi mo niyakap ang salita ng Diyos, hindi ka naglingkod sa Diyos, madilim ang iyong buhay, kapatid. Kailangan mo ang liwanag na salita ng Panginoong Hesukristo na nagsisilbing gabay at patnubay ng ating pong buhay. John chapter 11 verse 9 and 10, pakinggan natin ang sinasabi. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi, ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kanya. Dito natin makikita yung explanation ng Panginoon kapag ang tao ay naglalakad sa dalawang magkaibang lugar, sa dalawang magkaibang sitwasyon. May liwanag at madilim, yung araw at gabi. Kahit sa mga nagtatrabaho, mga kapatid, kung may sa mga nakikinig po ngayon na nagtatrabaho, alam po natin ang diferensya, ang malaking diferensya ng pagtatrabaho sa araw at sa gabi. Kapag nagtrabaho ka ng gabi, mga kapatid, kahit may flashlight ka, iba po ang trabaho. Iba po ang pakiramdam. Kahit may ilaw ka pa dyan na flashlight o anuman yan na ilaw or solar, kahit may ilaw ka, iba po ang pakiramdam at ang kalagayan ng trabaho na gabi kaysa sa trabaho na araw. Kasi sa araw, hindi mo na kailangan ng flashlight. Sa araw, lahat sa paligid mo, mga kapatid, lumingon ka sa kanan, lumingon ka sa kaliwa, makikita mo, may ilaw, may liwanag. Lumingon ka sa harap mo, lumingon ka sa likod mo, may liwanag. Paggabi, kung ano lang yung tinatamaan ng ilaw, yun lang yung makikita mo. Pero kapag tumingin ka na sa kaliwa, sa kanan, sa likod, hindi mo na makikita. Kahit sa paglalakad, kahit gaano mo kagaling maglakad, kapag madalim ang nilalakaran mo, mga kapatid, pwede kang matalisod, pwede kang madapa, pwede kang mapahamak. Ganon din ang buhay ng tao. Sa buhay natin, kapag walang Diyos at salita ng Diyos na nagsisilbing ilaw at liwanag sa ating paglalakbay sa mundo ito, mga kapatid, malaki ang tendency at maraming pagkakataon na tayo ay madapa, matalisod, o kaya mapahabang. Mga kapatid, kaya nga, kapag wala kang liwanag, walang Diyos sa iyo na nagsisilbing liwanag sa iyong buhay, ang akala mo sa lahat ng ginagawa mo ay tama. Dahil hindi mo alam, hindi mo nakikita yung diferensya. Pero pag may Diyos ka at ang salita ng Diyos na nagsisilbing liwanag sa iyo, makikita mo yung diferensya. Makikita mo yung tama at mali. Ma-identify mo yung tama at mali. At magagawa mo yung tama. Mga kapatid. Kaya nga ang tao ngayon, karamihan mga kapatid, mas nagagawa nila yung majority na hindi mabuti kaysa sa mabuti. Pero pag may liwanag ka, may salita ka ng Diyos na nagsisilbing gabay at patnubay mo, sa bawat desisyon na tatahakin mo, mga kapatid, maiingatan mo ang iyong buhay,
at magiging mabuti ang kalalabasan nito. Kaya lang nagiging masama yung kinalalabasan ng ating mga ginagawa dahil mali ang desisyon na ating nagagawa at mali ang nagagawa natin. Amen. Praise God. Kaya para maging maayos at matiwasay ang ating pong buhay, yakapin natin ang Diyos, ang salita ng Panginoong Hesus, sampalatayanan natin, paniwalaan natin, at sundin natin. Dahil ito ang nagsisilbing gabay at patnubay ng ating pong buhay. Mga kapatid, praise God. Evil is simply the absence of God. Pagka walang Diyos, dalawa lang naman kasi ang pwedeng mag-iral sa tao. Kung hindi yung Diyos, ang dyablo. Kaya pag walang Diyos ang tao, automatic may dyablo. Pero kapag may Diyos ka, mga kapatid, amen, maiingatan ka laban sa kasamaan. Kaya kasamaan ang nangyayari kapag walang Diyos sa kanyang puso at walang pag-ibig sa Diyos sa kanyang puso. Mga kapatid, amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 5, verse 14 to 16, pakinggan natin. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang mga marurunong na tao, kapag naglalakad sa madilim na lugar, gumagamit ng liwanag, gumagamit ng ilaw. Ganun po ang payo ni Apostol Pablo sa lahat ng mga Kristiyano, maging sa lahat ng mga tao, kung paano tayo lumalakad. Mag-ingat tayong lubos kung paano tayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Paano gumawa yung mga marurunong? Sinasamantalan nila ang bawat pagkakataon. Sinasamantalan nilang gumawa ng kalooban ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos sa bawat pagkakataon, sa bawat oras, sa bawat araw ng kanilang buhay. Sapagkat ang araw ng bukas, hindi natin sigurado yan. Ang bawat araw masasama, hindi pa natin sigurado kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Mga kapatid. Amen. Ang tanging magagawa lang natin ay ang ngayon. Ang sabi ni Apostol Pablo, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ngayon, kapag hindi ka gumising sa iyong pagkakatulog, mula sa iyong pagkakatulog mula dahil sa pagkakatulog sa katotohanan, tulog sa katwiran, at tulog sa kalooban ng Diyos, kapag bumangon ka sa kakaliliwanagan ng Panginoon. So, ibig sabihin, desisyon. Kung tayo ay magdidesisyon na maglingkod sa Panginoon, liliwanagan tayo ng Panginoon. Kung tayo ay magdidesisyon na sumunod, liliwanagan tayo ng Panginoon. Pero kung ayaw mo magdesisyon, yung liwanag ni Kristo, hindi mo yan makikita sa iyong buhay. 2 Samuel 22:29, pakinggan po natin. Sapagkat ikaw ang aking ilawan, O Panginoon, at liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. Ang Panginoon, mga kapatid, ang nagsisilbing liwanag sa madilim nating buhay. Kaya kapatid at kaibigan, huwag mong isipin na masyado kang masamang tao para tanggapin ng Panginoon. Huwag mong isipin yun. Sapagkat anuman ang ating kalagayan, marahil kung sa tingin mo lahat ng kasamaan ay nasa iyo, lahat ng mga gawang hindi mabuti ay nasa iyo, huwag mong tulukan ang iyong sarili, kundi bagkus yakapin mo ang Panginoon at ang kanyang salita. Ito ang magsisilbing ilaw at liwanag ng iyong buhay sa mundong iyong
madilim na ginagalawan. Huwag mong isipin na hindi ka na kayang tanggapin. Sapagkat ang Panginoong Yesus, Amen, naparito o nung siya'y nagkatawang tao, naparito para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid. Kaya kung akala kung sa palagay mo at sa paningin mo, ikaw ay hindi na kayang tanggapin ng Diyos dahil sa kasamaan, mga kapatid, diyan ka nagkakamali. Sapagkat ang Diyos, hindi niya kailangan ng mga taong matuwid. Dahil ang kailangan ng Diyos na lumapit sa Kanya ay ang mga taong kagaya mo, kapatid at kaibigan, na nag-iisip na masyado ka ng masama. Mga kapatid, Amen. Ipagpalagay na natin, ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundong ito. O kaya sa lugar niyo. O kaya sa pamilya niyo. Kapatid, ikaw ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagkatawang tao. At ikaw ang tinatawag ng Panginoon. Hindi tinatawag, kaya nga sabi ng Panginoon, hindi na parito ang manggagamot para maghanap ng mga walang sakit. Ang manggagamot ay naparito para hanapin ang may mga sakit. Ganon din ang tao. Kailangan natin ang Diyos sapagkat kailangan natin siya. Mga kapatid. Amen. Luke chapter 1 verse 78 and 79, pakinggan natin, sinasabi, Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin. Upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Amen. Dahil sa kadiliman, yung mga nilalakaran natin, hindi natugma o tumpak doon sa dapat nating lakaran. Yun ay ang mga kalooban ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Dahil hindi mo nakikita yung dinadaanan mo kasi masyadong madilim ang yung nilalakaran at yung paligid, yung mundo mong ginagalawan. Kaya hindi mo makita at hindi mo malakaran, maapakan yung tamang daan, yung tamang paglilingkod kasi nga madilim ang mundong iyong ginagalawan. Pero salamat sa Diyos na siya po ang nagsisilbing liwanag sa mga nangalulugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Para ano? Para itumpak, itama, ituwid ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan, sa daan ng katwiran, sa daan ng kalooban ng ating Panginoon. Yan po ang nais ng Diyos. That's the reason why we need light sa mundong ito. Hindi natin kailangan ang pera lang sa mundo. Ang kailangan natin ay ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, Amen. Kailangan natin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Kailangan natin ang Diyos higit sa material na bagay. Kailangan natin ang Diyos na magsisilbing gabay at patubay ng ating buhay. Mga kapatid, tandaan natin, isa lang ang buhay natin. At isa lang ang pagkakataon natin para pumili. Kaya kung pipili ka sa buhay na ito, piliin mo ang Diyos. Because if you have God, you have everything more than anything, mga kapatid. Kapag meron kang Diyos, mga kapatid, nasa iyo ang lahat. Una na dyan, assurance of salvation, kapayapaan, mga kapatid, proteksyon, pag-iingat, at higit sa lahat, katiwasayan ng buhay ng tao. Ang hirap mabuhay sa mundo kapag punong-puno ka ng kadiliman o ikaw ay nababalot ng kadiliman ng sistema ng mundong ito. Ang hirap mabuhay sa mundo na masikip o parang pakiramdam mo ang dilim. Hindi mo makita yung liwanag, hindi mo makita yung mga mabubuting bagay. Kaya nag-iinit ang ulo ng tao sapagkat hindi niya nakikita ang liwanag ng buhay. Ang Diyos na nag-iisa lamang, mga kapatid. Amen. Kaya para magsilbing liwanag sa iyo ang Panginoon, yakapin natin at tanggapin siya sa buhay natin. John chapter 8 verse 12, pakinggan natin ang sinasabi.
Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Amen. Si Jesus ang ilaw ng sanglibutan, kaya kung susunod tayo sa kanyang utos, mga kapatid, amen, hindi tayo lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon tayo ng ilaw ng kabuhayan. Kaya para magkaroon tayo ng liwanag at maging maayos yung direksyong ating tinatahak, kailangan natin ang Panginoong Hesus na nagsisilbing ilaw ng sanglibutan ito. Kasi ang naghahari dito sa sanglibutan si Satanas, punong-puno siya ng kadiliman, kamalian, lahat ng uri ng kasamaan na nasa kanya. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, ang Panginoong Hesus na nagsisilbing ilaw ng ating pong buhay. Ang kailangan lang natin sumunod sa utos ng Panginoong Hesus. Ang utos ni Hesus, hindi yung utos ng relihiyon, hindi yung utos ng leader ng relihiyon, ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay ang pagsunod sa utos ni Hesus. Period. Wala nang iba. Kasi ang mga salita ng Panginoong Hesus, ito po ay liwanag ng buhay natin. Ito ay liwanag at ilaw ng buhay natin. Kaya kung susunod ka, mga kapatid, hindi ka nalalakad sa kadiliman. Kaya nga, kapag ang isang tao na dati mabisyo, alipin ng mga bisyo at mga kalayawan ng mundo, kapag nagsunod sa utos ni Kristo, mga kapatid, nawawala yung mga bisyo, nawawala yung mga kalayawan na kanyang ginagawa sa mundong ito. Kaya nga, ang totoong sumusunod kay Kristo, tandaan nito mga kapatid, bago kami magtapos. Tandaan po natin ito. Ang totoong sumusunod kay Kristo, yun yung mga taong totoong nagbabago. Kung dati kang palamura, dapat hindi ka na nagmumura. Kung dati kang lasinggero, dapat hindi ka na lasinggero. Kung dati kang sugarol, ngayon kung ikaw ay maglingkod kay Kristo, hindi ka na dapat sugarol. Kung dati kang lalakero, babaero, hindi ka na dapat ganun. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Kaya nga ang totoong naglilingkod kay Kristo at sumusunod kay Kristo, sila yung mga taong totoong nagbabago ang buhay, mga kapatid. Kasi automatic yun. Kapag sumunod ka talaga kay Kristo, mababago talaga ang isip mo, ang puso mo, at pati ang buhay mo. Pero kapag ka ang isang tao na nagsasabi na sumusunod kay Kristo tapos hindi naman nagbabago, hindi yung totoong sumusunod kay Kristo, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, Matthew chapter 7 verse 20, "Sa bunga, inyo silang makikilala." Ang totoong Kristiyanong sumusunod kay Kristo, nagbabago ang buhay, mga kapatid. Amen. Kaya pagka may isang tao na nagsasabi, "Ako ay kay Kristo," hindi naman nagbabago, palamura pa rin, lasinggero pa rin, lalakero pa rin, babaero pa rin, hindi yung totoong sumusunod kay Kristo. Mga kapatid, hindi yung gumagawa ng kalooban ni Kristo. Ang kanyang ginagawa ay panloloko sa sarili niya at sa Diyos. John chapter 12 verse 46, pakinggan natin ang sinasabi. "Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman." Ang sino mang sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi mananatili sa kadiliman. Yan po ang ibig natin sabihin kanina. Kapag sumunod ka kay Kristo, hindi ka mananatili sa kadiliman. Kundi, mga kapatid, mula sa kadiliman, pag naglingkod ka at sumunod sa utos ni Kristo, dadalhin ka ng Panginoong Hesus sa kaliwanagan. Ang iba, baliktad, mula sa kaliwanagan, mga kapatid, dinala doon sa kadiliman. Pero ang totoong naglilingkod kay Kristo, mula sa kadiliman, na dating palamura ka, mabisyo ka, lahat ng kalayawan nandyan sa'yo,
dadalhin ka ng Panginoon sa kaliwanagan. At sa kaliwanagan, hindi mo na magagawa yung mga ginagawa mo sa kadiliman. Yun po ang kailangan natin. Yun po ang kailangan ng tao. Hindi po, mga kapatid, ang mga programa ng gobyerno, mabuti po yan. Pantulong sa tao. Pero alam nyo ba, ang pinakakailangan ng tao at ang pinakakailangan ng bansang Pilipinas, mga kapatid, hindi naman talaga yung mga programa lang, kundi ang kailangan talaga ng Pilipinas ay ang Diyos. Ang kailangan ng lahat ng mga tao ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil kapag ang isang tao naglilingkod kay Kristo, lumalakad sa liwanag, mga kapatid, amen, hindi mahihirapan ng gobyerno na alagaan at bantayan ang bawat tao sa lipunan. Kahit sa isang lugar, kahit sa isang munisipalidad, o kahit sa isang barangay, kapag ang mga tao ay naglilingkod sa Diyos, sumusunod kay Kristo, mga kapatid, amen, hindi mo na kailangan ng peacemaker dyan. Kasi sila mismo ay mayroong disiplina at pagpipigil sa sarili. Dahil ang kapayapaan, dapat nagsisimula yan sa sarili. Ang disiplina, nagsisimula dapat sa sarili. Kahit gaano kalinis ng lugar, kahit gaano kadisiplina ng leader, kapag ang mga residente ay walang disiplina, walang magagawa yung disiplina at yung kaayusan, meron ang leader. Kaya nga ang Diyos, kahit gaano kabanal ng Diyos, kahit gaano katuwid ng Diyos, dahil ang mga tao ay hindi matuwid, talagang kasamaan ang naghahari sa tao. Kahit gaano katuwid ng Diyos, kahit gaano kagaling ng Diyos, kahit gaano kabanal ng Diyos, dahil ang tao ay hindi banal, pinipiling sumuway, pinipiling lumakad sa kadiliman. Mga kapatid, ang mga tao talaga na pinipiling gumawa ng masama, wala talagang liwanag kang makikita dyan. Kaya mga kapatid, all we have is light. Not material things, not money, groceries, materials, hindi yun ang pinakakailangan natin. Ang pinakakailangan natin ay ang salita ng Panginoong Hesukristo na nagsisilbing gabay at liwanag ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kapatid, salamat po sa paglaan ng oras at panahon para pakinggan ang ating pong mensahe ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos, mga kapatid. Amen. Praise God at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakagandang paalala mo po sa bawat isa sa amin. Na kung meron man kaming pinakakailangan sa mundong ito at sa buhay na ito, hindi lang ang material na bagay, hindi ang pera lamang, kundi ikaw at ang salita mo, Panginoong Hesukristo. Dahil ito po ang nagsisilbing gabay at patnubay ng aming buhay. At ikaw, Panginoong Hesus, ang ilaw ng sanglibutan. Ikaw ang nagsisilbing liwanag ng aming buhay. At ikaw, Panginoon, hallelujah, ang buhay at ilaw na aming kailangan. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang amin pong mga kababayan. Tulungan mo po ang bawat isa na lumakad ayon sa iyong banal na kalooban. Yakapin ang iyong salita. Sampalatayanan at paniwalaan ang paglilingkod sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon. I declare light, peace, in Jesus' name sa bawat isa. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Good morning, Pastor Joel Tinoco, aming kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. And Sister Ginalyn Yocado, good morning. Amen. Sister Angelita Ligoro, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa atin pong mga Facebook Live viewers, maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sister Myrna, Sister Lani Julian,
Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Elsie Gliponeo, good morning. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga nanood, Sister Giselle Reverente, Sister Rebecca Montemor, at Sister Rebecca, amen. Brother Ronald Hipolito, good morning. Amen. Sister Joy Tianye, good morning. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. And we pray for healing sa lahat po ng mga prayer requests. Amen. Tawagan nyo lamang po ako. Amen. Praise God. Salamat din po ng marami, DJ Box, sa inyo pong pag-assist. Sa atin pong mga Bible readers, Brother Raymar, Brother Aljon, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood at mga manunood pa, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Sa pangalan po ng ating Pastor Randy Rosari, ako po ang lingkod, Pastor Alfred Dinaralo. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan. Sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.